Ilang araw na po siyang nahihilo, saka hindi makatulog, talagang walang tulog, hindi makatulog. And then, yun nga, nagpa-emergency siya. Doon din sa sa National Kidney Institute. Nag-MRI, ECG, tapos ngayon halter test siya, yung kinabitan siya ng aparato sa katawan. 24-hour itong mga nakarang araw dumaan tayo sa talagang matinding financial problem to the point na halos wala na talaga akong magastos. And then yung talaga hello mga kabokals, good morning. Ayan, gigising ko lang. So ito, ma-share ko lang yung ating routine ngayon pagkagising. So iinom tayo ng maraming tubig. Ayan, tubig lang. Wala munang kape. Siyempre nag-CR na tayo sa yung ating mga morning rituals na gawa na natin. And then mga kabokals, hindi muna tayo nag-aalmusal. Ayan. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. Ayan mga kabokals, apple muna tayo, apple. Minsan, red grapes. Ano pa ba yung isang kinakain ko? Pineapple, yung pinya na fresh. Ayan. Sa morning yon, wala pang laman yung tiyan mo talaga. Tubig lang yung ininom ko. Tubig, maraming tubig. Tapos ito apple, red grapes, tapos yung pinya nga. Ayan. Ano pa ba isa? Raspberry yata yung isang maganda, kaya lang wala. Hindi naman available ang raspberry dito sa atin palagi. Saka mahal. So yun, apple kasi yung pinaka madaling bilhin, saka yung red grapes, saka yung pineapple. Yan. Dapat kasama yung balat mga kabokals. Kasi nasa balat daw yung antioxidant na maganda sa katawan natin, particularly sa kidney. Yan, yung red grapes, ganun din, yung balat dapat kakainin mo. Sa pineapple naman, alam niyo yung gitna ng pineapple, yung matigas, yung pinakamatigas na part ng pineapple, yung gitna niya, yun pala ang maganda sa kidney. So yun pala dapat ang kinakain natin. Ito, ubusin ko muna to. Tapos tubig ulit. Tapos saka ako magpapakain, asikas ng mga alaga ko. Magkakain ako, mag-aalmusal ako, magkakape ako. After na nun, so gumugugol tayo ng mga mahigit 2 oras din sa pag-asikaso sa kanila. So yung 2 oras mahigit na yon, ang laman ng tiyan natin sa umaga ay tubig lang, saka yung itong apple nga, and then minsan nga red grape saka or pineapple. Yeah. Nagawa ko to pag may extra tayong budget. Pero pag wala, tubig lang okay na yun. Ayan. Yun, update na rin pala kay partner mga kabokas. So nabanggit ko nga kahapon na nasa emergency na naman siya, kasi actually pang ilang araw na niya ngayon. Going 4 days na siya ngayon sa emergency. Ano naman siya, awake naman siya, kumbaga cautious ko. Ano naman siya, may ano naman siya, nagsasalita naman siya, okay naman. Kaya lang ang naging dahilan po kasi kaya nagpa-emergency siya, kasi ilang araw na po siyang nahihilo, saka hindi makatulog, talagang walang tulog, hindi makatulog. And then yun nga, nagpa-emergency siya. Doon din sa sa National Kidney Institute. Nag-MRI, ECG, tapos ngayon halter test siya, yung kinabitan siya ng aparato sa katawan. 24-hour halter test para sa ma-monitor yung kanyang heartbeat 24 hours. Nakakabit pa yata sa kanya, mamaya pang 2 PM tatanggalin. To the echo, ayan. Mga kabuklas, na mild stroke pala siya.
Kasi do sa MRI niya, nakitaan po ng maliliit na blood clot sa utak niya. So yun po yung hinahanap ng mga doktor ngayon kung saan nagmumula yung blood clot sa utak niya, yung pamumuo ng dugo. Pero maliliit lang naman daw, maliliit lang, kaya hindi masyado wala masyadong impact sa kanya. Yun nga lang yung hilo lang sa kana na susuka siya tapos hindi makatulog. Yun po yung naging epekto sa kanya. So sabi, indication daw po ng mild stroke yun. So nangyayari po pala yung mga kabokals na mild stroke tayo na hindi natin alam na yung hilo pala minsan, yung ganong mga yung mga ganong nararamdaman natin is pwede pala maging indication ng mild stroke. So yun. Kaya yun, minomonitor pa siya. Kasama naman yan yung kanyang pamangkin na si RN Micaela Masangkay. Kasama niya. Ako naman kasi hindi rin naman kasi ako makapunta ron kung anong may hanap buhay tayo. So, 'di ba? At least mayroon siyang kasama doon ngayon na ako naman naka-monitor naman through video call, nagbi-video call naman kami everyday. And yeah, so far okay naman po siya ngayon. Kaya lang yun nga, hinahanap kung saan nanggagaling yung pamumuo ng dugo sa utak niya. And yung dialysis niya, yan, tuloy-tuloy pa rin. Si mama okay naman doon. Si nanay okay naman, na inaalagaan niya naman si mama. So, baka maghanap pa kami ng isa kasi kailangan niya partner ng ng alaalalay sa mga ganyan. Papunta po sa ospital. Tsaka yung kasama niya. Pero si nanay mga kabuklas, hindi po muna natin papalitan niya kasi may usapan kami. May usapan kami na tutuloy siya sa akin. And then kung aalis na siya, kung gusto niya na umalis, may 30 days kaming kasunduan na abisuhan niya ako within abisuhan niya ako ahead of time, at least 30 days or isang buwan bago siya alis talaga. Eh syempre ako rin naman, hindi ko din naman gagawin yung bigla-bigla ko siyang papalitan kasi may kasunduan kami. Kung pagka ginawa ko yon, ako naman yung sisira sa usapan namin, di ba? So ako naman yung wala sa ayos doon pagka ginawa ko yon. So sa ngayon okay naman siya, parang nag-improve, mas ginagalingan niya ngayon, napapansin ko. So bigyan lang po natin ng chance si nanay kasi mabait naman yan. Kailangan siguro i-guide lang talaga siya para kausapin, mag-usap yan. Kasi si nanay kasi kumbaga na na siya at home na siya kay mama eh. Kasi mama ganun din, at home na si mama sa kanya. Kabisado niya rin, kabisado na nila isa't isa. Kaya yun. Ang main problem ko ngayon talaga ito si partner. Si partner naman mga kabukal sa December 23 kasi yung kanyang pamangkin na si RN Micaela nga kukunin na or magbabakasyon sa Dubai kasi nandoon yung mga magulang niya nasa Dubai. So pupunta ng Dubai, magbabakasyon 3 buwan yata. So yun, walang makakasama si partner. So si partner uuwi na dito sa bahay ko sa San Jose del Monte. So doon ko kailangan ng makakasama niya, yung alaalalay niya. Sasama doon sa bahay. Tapos pagluluwas siya, magpapacheck up or what, kailangan may kasama siya. Ako naman kasi hindi ko na kayang gawin yung mga kabukal kasi kailangan ko nga po maghanap buhay. So kung parehas kaming kung ako pa yung sasama sa kanya na wala namang mas lalong walang mangyayari. At mas lalo kaming babagsak pareho, parang ganun. May labas tayo mga kabukals. Meron akong bad news. May bad news mga kabukals. Ang lakas ng hangin kagabi. Hangin lang. Talaga yung hangin, pure hangin lang, walang ulan. Kahapon hanggang gabi, lakas. May bad news.
Ayan. Shoutout ka pala kay Ate Gemma. Ayan. Isa nating viewer from Denmark na from Cebu. Na meron siyang mga inirekomenda sa akin na pwede natin kunin na makasama nga ni partner. Hindi ko palang maharap kasi kailangan ko pang kausapin, kailangan ko pang tawagan, video call. Alam sa sobrang busy kasi. Ayan, Ate Gemma, pasensya na, hindi ko pa maharap. Hindi ko pa ma-interview, yung pinapa-interview niya kasi sa akin. From Cebu yata. Ate Gemma, thank you. Mga kabukas, labas tayo. Ito yung stocks natin na nabili kahapon. Nag-stock na ako ng darak sa mais. Tapos meron tayong extrang, ito ano to, isang sako itong layer natin. Pinaghiwalay ko lang kasi hindi ko may angat. Mag-isa lang ako, bigat eh. Tapos ito, layer din yan. Tapos yung ating biik, pang pagkain ng biik. Chloe. Psst. Chloe. Psst. Chloe. Chloe. Ay. Anong magawa mo? Saan ka nagpunta? Ito layas mga kabukas. Dito lang naman sa loob. Paikot-ikot lang naman siya. Psst. Ay. Ito talaga hindi na pwedeng pawalan mga kabukas. Talagang ano na. Nag-iba na ugali ni Chloe. Pero diyan lang siya. Yan ang kanyang mundong ginagalawan ngayon kasi wala, hindi na siya safe. Hindi na siya safe pakawalan mga kabukas. Beauty. Nadala ko na yung ano ko. Yung sinasabi kong banga mga kabukal eh. Ito yung banga. I hope hindi basag. Ayan. Hindi naman basag. Pag-iimbakan natin ng mga fertile eggs yan mga kabukals. Kasi yung loob niya na yun. Nami-maintain kasi yung temperature niya eh, kahit mainit yung panahon. Malamig pa rin siya sa loob. Hindi naman malamig. Kumbaga hindi malamig, hindi mainit. Ayan, ganyan mga kabukals. Ilalagay natin sa loob. Mga fertile eggs ang ilalagay natin dyan. Maaliwalas sa tignan, di ba? Maaliwalas sa tignan mga kabukals. Tapos may asong dumadaan na ganun ng tsura. Yan yung ating patwalk ay nalinisan natin yung mga gilid-gilid. Dati punong-puno ng damo yung gilid-gilid. Ayan, din natanggal na natin sa kulungan doon. So lilinisin pa natin yan. Ito pa kasi. Ito lilinisin ko pa ito. Yan ang tatrabahuin ko ngayon. Ayan. Yan yung paikot na yan. Saka yan. Saka ito yung mga gilid-gilid ni Chloe na ito. Yung sa may gate natin. Ayan. Diba? Lumuwang yung lakaran. Pag malinis talaga lugar, lumuluwang yung itsura. Ayan o. Ito ilalabas ko pa itong mga na grass cutter natin na ito yung damo. Papaya. Parang parang hindi nagtuloy yung kanyang bulaklak Ito yung ating mga rooster mga kabukals. Rhode Island. And then yung ating white leghorn saka yung anak niya na white leghorn cross Rhode Island. On standby, mga on standby yan mga boss. Mga ano yan, for laying naman yung mga yan. Hindi na nga tayo nag-aalaga ng iba, pure laying na tayo. Puro mga paitlugin. So yan. Pagka kinakailangan kong gamitin yan, pwede pa rin natin gamitin yung mga yan. Mga pang paitlugin. And then ito, gumanda na yung ubas Ano ko to kinalbo ko to kasi parang natuyo nga siya. Pero ngayon ayan nagsasanga na ng panibago. Babalagan natin ito, lalagyan natin ng balag to dito sa taas. Babalagan natin yan. Ayun red grapes to mga kabukals. Red grapes. Ayan. Ito mga kabukals ang bad news. Nasabi ko.
Naputol. Ayun oh, naputol yung ating lakatan. Not sure oh, hindi pa siya well developed talaga oh. Kaya lang hindi ko lang muna tatanggalin ng ganyan. Kaya lang mukhang putol talaga oh. Putol yata talaga mga kabukals ah. Doon naputol sa taas eh oh. Yung ano. Hindi ko kasi ito natukuran kasi maliit lang siya. Sabi ko maliit lang naman. Hindi ko natutukuran. Kaya lang, ayun, bumigay din. So, ito naman maano na to. May hinog sa pilit na to kaya lang hindi na masarap yan. Kasi wala pa sa ano eh. Oh. Wala pa siya sa ayos talaga na ano. Sayang. Sayang. Lakas kasi ng hangin kahapon. Hangin lang. Wala namang ulan. Bumigay. Ano? Alam mo na natin dyan. Pagka ano, tatabasin ko na pagka natuyo na ito talagang tuyong-tuyo na. May hinog pa rin yan. Pwede pa rin yan. Itong isa okay naman. Wala pa naman buong ito. Yan. Then dito Kanor mga kabukals. Nagamot pa rin natin yung kanyang balat. Anak ni Basha. So ito yung mga breeders natin ng ano, mga Deca Brown yan. Mga Deca Brown breeders. Yun nga po yung itlog nila ilalagay natin doon sa banga. Doon natin i-imbak. Check natin yung saging natin baka ano. Baka may damage din. Tayo dadaan. Ayun, nalinis na ko. Yun nga po yung unang nilinisan natin mga kabokals. Ayun, yung gilid na yan. Oh. Yan o. Dito tayo nag-umpisa, papunta road. Kaya lang ayun, nag-ano naman yung damo. Tumutubo na naman yung damo. Buti pa ito hindi nadali oh. Ito yung malalaki, yung Cavendish natin eh. Oh. Hindi kasi makapal yung ano eh. Makapal yung puno niya eh. Yung lakatan kasi na yun, manipis yung puno niya. Maliit ba? Ito. Okay naman siya oh. Saka yung hindi ba makabukal sa ayos na oh. Ito naninilaw na oh mga kabukals. Para malapit na to malapit-lapit na mga kabukals. Buti ito hindi na ano, mabigat ito eh. Walang tukod yan eh. Hindi ko na natukuran eh. Yan. So yan, malapit na tayo mag-harvest kasi nalinisan ko na nga. Yun doon na lang sa may kubo ang lilinisin ko. So mag-harvest tayo lahat ng ating Madre de Agua. I-ano natin. Try nating i-silage. Yan. So yun, ang bad news. Na ano tayo, nasiraan tayo ng isang saging. Pero okay lang yan, ganyan talaga. Yan, di pa ako nagpapakain. Una ko man to para meron tayo may upload. Hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi nga umalis ako kahapon eh. Umalis ako kahapon. Hindi na ako nakapag-vlog. So yan. Unfortunately, nasiraan tayo ng isang lakatan. Ayan. Sayang, ganda pa naman oh. Ganda rin ng kanyang mga bunga eh oh. Putol. Ang lakatan pala mahina sa putulan.
Mahina sa putulan, hindi katulad ng Cavendish eh, makapal yung katawan eh. Ang lakatan kasi may pagka manipis ang katawan niya. Kailangan talaga pala. Kaya pala karamihan ng naglalakatan, tinutukuran talaga nila. So yun pala ang isang, ewan ko yung siguro ang isang problema sa lakatan, madali siya maputol. Ayan, so okay lang yan. Ganyan talaga, marami pa naman tayong ibang lakatan dyan. And then magtatanim pa nga tayo sa ibang part ng ating backyard farm. So yan mga kabokals, short vlog lang po. Yan lang po aking may babahagi sa inyo for today. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Ayan, so yun nga, ang buhay ng tao talaga punong-puno ng problema, pero kailangan lang po wag tayong susuko, laban lang ng laban. Ako hindi ako nagwo-worry mga kabokals, hindi ako nagwo-worry kasi may tiwala ako sa ating Panginoon. Basta tumawag ka lang sa Kanya, magtiwala ka lang sa Kanya, itaas natin lahat sa Kanya. Kung ano man ang mangyari, tanggapin natin. So ang importante lang po, number 1 po yung tiwala sa ating Panginoon, and then secondary po yung patuloy na paglaban ng isang tao para ikaw po ay makalagpas sa bagyong iyong kinakaharap. Ang aking pananampalataya sa Panginoon ay nandoon. So hindi ako kinakabahan mga kabokals, hindi ako kinakabahan. May share ko lang po. Kahapon nga po ay umalis ako. Kumubra ako ng incentives ko kay Ate Glenda. May share ko lang po. Ilang araw na ako namomroblema kasi kinakapos na ako ng stocks dito. Wala nang makain yung ating mga alaga, yung ating mga manok. Kasi nga po naagad po yung pera na pinagbebentahan ng eggs ng itlog. So sabi ko patay, wala na silang kakainin bukas. Wala na akong layer feeds. Paubos na rin yung darak sa baboy, tinitipid-tipid ko na lang din. Kasi wala na, talaga naubusan ako mga kabokal, sasabihin ko, ito maibahagi ko lang. Naubusan talaga ako ng pera. To make the story short, itong mga nakarang araw, dumaan tayo sa talagang matinding financial problem. To the point na halos wala na talaga akong magastos. And then, yung talagang wala na talaga. Nag-chat si Ate Glenda. Sabi niya, "Sir, kunin mo na yung incentives mo dito para sa lote na ibenta mo." Dati pa na-deal na namin ito yung yung bilinag ko nung nakaraan na na may nag-site view. Kaya syempre hindi naman po ganun kaagad yun kasi syempre may down payment pa, may processing pa. So yun. Yun. Mga kabokals, naka-incentives ako kahapon. Na-solve po lahat ng problema ko na nakabili tayo ng mga supply, nakabili tayo ng pagkain ng mga ating alaga, then yung mga panggastos nila mama sa kaninaning doon, nakabayad tayo ng ibang utang. So yun, talagang di ba? Ako nga sabi ko nga, hindi ako kinakabahan pag may problema ako. Basta kailangan magtiwala ka lang sa Panginoon, and then do your best. Sabi nga nila, si God kasing sniper natin mga kabokal, sniper natin. Tapos ikaw yung infantry sa baba, ikaw yung nakikipaglaban. So magtiwala ka lang sa sniper mo na sasanggain ka niya. So ganun po, parang ganun lang po yung sa akin Sa akin lang naman po yun mga kabokal. So ayan, naibahagi ko lang. So ito si partner nga, hindi naman ako kinakabahan kasi alam ko malalagpasan namin yan. Kaya yun. So yun mga kabokals, sa mga lahat po nang nagkakaroon ng or dumadaan po sa matinding problema, tiwala sa Panginoon mga kabokals, and then pagpatuloy nyo lang po lumaban, gawin nyo po yung magagawa nyo, and then leave the rest to God. So siya po ang bahala. Ayan mga kabokals, hanggang dito na lang yung lakatan ko na naputol, pero okay lang yan, marami pa kasunod. So maraming salamat sa lahat ng mga solid kabokals. Hanggang dito na lang po. Amazing na buhay. Bye-bye!